Nararamdaman mo ba ito? Ang kakaibang pagbabago sa hangin parang may malaking bagay na malapit nang mangyari. Ang Marso na ito ay hindi pangkaraniwang buwan. Ang universo ay tahimik na gumagalaw sa likod ng mga eksena, inaayos ang mga piraso, pinag-ugnay ang mga oportunidad, at binubuksan ang mga nakatagong pintuan, ngunit para lamang sa 3 zodiac sign. At kung isa ka sa kanila, isang malaking halaga ng pera ang maaaring pumasok sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Ngunit ang biyayang ito ay may kasamang babala. Isang maling hakbang, isang padalos-dalos na desisyon, at maaaring maglaho ang oportunidad ng kasing bilis ng pagdating nito. Manatili ka sa akin, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong buong kinabukasan sa pananalapi. Ang Marso ay matagal nang kilala bilang buwan ng paglipat, isang tulay sa pagitan ng nakaraan at ng bagong simula. Ngunit ngayong taon, kakaiba ang enerhiya nito. May tahimik na pagbabago na nagaganap sa ilalim ng lahat, isang makapangyarihan at hindi nakikitang puwersa. Masusing binabantayan ng mga astrologo ang galaw ng mga planeta, at ang pagkakaayos ng mga ito ngayong Marso ay nagbabadya ng pambihirang pag-angat sa pananalapi, bigla ang mga oportunidad, at mga gantimpalang matagal nang hinihintay. Ngunit ang mga biyayang ito ay hindi para sa lahat. Mapili ang universo. Tumutugon ito sa mga nakaraang paghihirap, mga tahimik na sakripisyo, at mga aral na natutunan sa mahihirap na paraan. Para sa ilang zodiac sign, ang buwang ito ang magtatapos sa pinansyal na pressure at magsisimula ng panahon ng kasaganaan. Ang mga pintuang dati tila tuluyan ng sarado ay maaaring biglang bumukas. Maaaring dumating ang mga hindi inaasahang tawag, mensahe, o alok ng walang babala. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang oportunidad, kundi kung makikilala mo ito kapag nasa harap mo na. Bakit 3 zodiac sign lang? Maaaring nagtataka ka bakit 3 lang? Bakit hindi lahat? Bakit hindi ang buong 12 signo? Dahil ang universo ay hindi kumikilos ng basta-basta. Tumugon ito sa tamang panahon. Tumutugon ito sa tamang pagkakaayon. At higit sa lahat, tumutugon ito sa kahandaan. Sa nakaraang taon, may ilang zodiac sign na mas dumaan sa matitinding pagsubok kaysa sa iba. Hinarap nila ang mga pagkaantala, kabiguan, problemang pinansyal, at mga sandali ng malalim na pag-aalinlangan. May mga gabing puno ng tahimik na pag-isip. Mga araw na ang pagsisikap ay hindi tumutugma sa resulta. Mga panahong tinanong nila ang sarili kung magbubunga pa ba ang lahat ng kanilang paghihirap. Ngunit ito ang hindi nauunawaan ng marami, ang paghihirap ay kadalasang paghahanda. Hindi agad nagbibigay ng gantimpala ang universo. Hinuhubog ka muna nito. Pinahahaba ang iyong pasensya. Pinatitibay ang iyong disiplina. Pinipilit kang lumago sa mga paraang hindi mo man lang napansin na kailangan mo pala. At para sa 3 partikular na zodiac sign, ang yugto ng paghahandang iyon ay magtatapos na. Ang Marso ay kumakatawan sa pagbabalik ng karma. Isang pagbalanse ng timbangan. Isang sandali kung saan ang enerhiya ay lilipat mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap. Ang pagkakaayos ng mga planeta ngayong buwan ay gumigising sa mga bahay ng pananalapi na konektado sa oportunidad, kontrata, paglago ng negosyo, at hindi inaasahang kita. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaayon na nakatagpo ng kahandaan. Ang 3 sign na ito ay hindi nila namamalayan na naihanda na nila ang kanilang sarili para sa sandaling ito. Ang mga sakripisyong ginawa nila ang mga aral na natutunan nila ang pagpipigil na ipinakita nila noong mas madali sanang sumuko, lahat ng iyon ay nag-ipon ng momentum. At ngayon, ang momentum na iyon ay handa ng maging galaw sa pananalapi. Ngunit narito ang mahalagang bahagi. Kapag papalapit na ang kasaganaan, madalas itong nagkukunwaring responsibilidad. Isang desisyon. Isang panganib. Isang bagay na hindi agad mukhang madaling pera. Kaya naman ang pagkilala rito ay magiging kasing halaga ng pagtanggap dito. At ngayon oras na para ihayag ang unang zodiac sign. Paglalantad ng zodiac sign #1. Ang unang zodiac sign na pinili ng makapangyarihang pagkakaayos ngayong Marso ay Scorpio. Scorpio, ang nakaraang taon ay hindi naging madali para sa'yo. Sa panlabas, maaaring mukha kang matatag, kalmado, at parang walang iniintindi. Ngunit sa loob, may dinadala kang bigat na kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa. Dumami ang mga responsibilidad sa pera. Mas bumigat ang mga inaasahan sa'yo. At may mga sandaling pakiramdam mo, gaano man kalaki ang pagsisikap mo, ayaw pa ring dumating ng tagumpay na matagal mo nang hinihintay.
Hindi ka taong malakas magreklamo. Nagtitiis ka. Nagpaplano ka. Nagmamasid ka. At kapag naging mahirap ang buhay, hindi ka tumatakbo, nagbabago ka. Ngunit ang pagbabago ay may kasamang hindi komportableng proseso. May mga sandaling nagduda ka sa direksyong tinatahak mo. Mga panahong kinuwestiyon mo kung sulit pa bang ipagpatuloy ang isang investment, landas sa karera, o desisyong panegosyo. Maaaring nakita mo pa ang iba na umaangat habang ikaw ay pakiramdam mo'y pansamantalang naipit. Matatapos na ang yugtong iyon. Ngayong Marso, ang bahay ng pananalapi ng Scorpio ay aktibo sa paraang nagpapahiwatig ng galaw, hindi maliit na galaw, kundi makabuluhang pag-usad. Maaari itong dumating sa anyo ng matagal ng naantalang bayad na sa wakas ay maibibigay. Isang promosyon o pagkakataong mamuno. Paglawak ng negosyo. O isang koneksyon na magbubukas ng pintuang hindi mo inaasahan. Ang nagpapalakas dito ay ang tamang timing. May bagay kang sinimulan ilang buwan na ang nakalipas, maaaring noong nakaraang taon pa, na ngayon ay handa ng magbunga. Ang mga binhing tahimik mong itinanim ay unti-unti nang sumisibol. Ngunit narito ang babala. Scorpio, ang lakas mo ay siya ring kahinaan mo. Mahilig kang magtago ng mga plano, na isang matalinong hakbang, ngunit minsan, masyado kang nag-o-overanalyze, kaya nag-aatubili kang kumilos agad. Ang oportunidad na ito ay mangangailangan ng kumpiyansa. Mangangailangan ito ng mabilis at tiyak na desisyon. Kung masyado kang magdududa sa sarili mo, maaaring may ibang umagaw sa posisyong nakalaan para sa'yo. May malakas ding indikasyon na ang pagpasok ng pera ay konektado sa papeles, kontrata, o kasunduan. Basahing mabuti ang lahat. Huwag magpadalos-dalos. Ang kapangyarihan ay papalapit sa iyo, ngunit ang kapangyarihan ay nangangailangan ng kamalayan. Hindi ito basta-bastang pera. Ito ay perang pinaghirapan. At kung kikilos ka ng may karunungan ngayong Marso, ang pinansyal na bigat na matagal mong dinadala ay maaaring tuluyan ng magsimulang gumaan. Ngayon lumipat tayo sa ikalawang zodiac sign, ang hindi inaasahan ang paparating. Paglalantad ng zodiac sign #2. Ang ikalawang zodiac sign na tatanggap ng makapangyarihang pagbabagong pinansyal ngayong Marso ay Taurus. Taurus, hindi ka padalos-dalos pagdating sa pera. Maingat ka. Estratehiko. Praktikal. Naniniwala ka sa mabagal ngunit tuloy-tuloy na pag-unlad, matibay na pundasyon, at seguridad na binubuo hakbang-hakbang. At dahil dito, ang nakaraang taon ay maaaring naging lalo pang nakakainis para sa'yo. Ginawa mo ang lahat ng tama. Nag-ipon ka habang ang iba ay gastador. Nagtrabaho ka habang ang iba ay nagpapahinga. Nanatili kang consistent habang ang iba ay sumusuko. At gayon pa man hindi pa rin dumating ang malaking tagumpay. May mga sandaling kinuwestiyon mo kung may patutunguhan ba ang iyong pasensya. Kung ang pagiging maingat ba ay pumipigil sa iyo imbes na pinoprotektahan ka. Mabagal ang galaw ng pera. Paulit-ulit. Halos parang natigil. Ngunit narito ang hindi mo nakita. Sa likod ng lahat may nabubuo. Ang Marso ay magdadala ng hindi inaasahang pagbabago para sa iyo, hindi mula sa isang ganap na bagong bagay, kundi mula sa isang koneksyon sa iyong network. Isang tao. Isang pag-uusap. Isang rekomendasyon. Isang referral. Taurus, ang iyong oportunidad sa pera ngayong buwan ay malakas na konektado sa mga relasyon. Maaaring ito ay magmukhang isang alok na partnership. Isang job offer mula sa kakilala. Isang client referral. Isang ideya sa investment na nabanggit lamang sa kaswal na usapan. At narito ang nagpapalakas dito, maaaring hindi ito magmukhang malaki sa simula. Maaaring magsimula ito bilang maliit na pagkakataon. Isang sideline. Isang sipansamantalang alok. Ngunit ang maliit na pintuang ito ay patungo sa mas malaking landas ng kita kung pipiliin mong pasukin ito. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagpapahiwatig ng paglawak sa pamamagitan ng tiwala. Ngunit narito ang iyong babala. Taurus, ang pagmamahal mo sa seguridad ay minsan nagiging pagtutol sa pagbabago. Kung mag-aatubili ka dahil hindi pamilyar ang isang bagay, maaari mong maantala ang sarili mong pag-angat. Ang oportunidad na ito ay mangangailangan ng bahagyang paglabas sa iyong comfort zone. Hindi ng padalos-dalos. Hindi ng bulad. Kundi ng may tapang. Mag-ingat din sa pagpapautang o sa pagligtas sa iba sa problemang pinansyal sa panahong ito.
Ang biyaya mo ay para palakasin ka, hindi para agad ipamahagi dahil sa konsensya o obligasyon. Ang Marso ay buwan ng pag-angat. Naitayo mo na ang pundasyon. Ngayon, may isang bagay na handang magpatong sa ibabaw nito. At kung akala mo tapos na ang mga sorpresa. Ang ikatlong zodiac sign ang may pinakamalakas na pagbabagong pinansyal sa kanilang lahat. Paglalantad ng zodiac sign #3, pinakamalakas niya ay pagbabago. Ang ikatlong zodiac sign, ang makakaranas ng pinakamatinding pagbabagong pinansyal ngayong Marso ay Leo. Leo, hindi lang ito tungkol sa pera para sa'yo. Ito ay tungkol sa pagkilala. Sa loob ng maraming buwan, maaaring mas matagal pa, pakiramdam mo ay hindi ka napapansin. Minamaliit. Hindi nabibigyan ng sapat na halaga. Ibinigay mo ang iyong enerhiya, ang iyong pagkamalikhain, ang iyong pamumuno, ngunit tila sa iba nakatutok ang spotlight. Sa aspetong pinansyal, maaaring nakaramdam ka ng pagkaantala. Pagkakabalam. Parang pinaghihintay ka sa tamang oras. Ngunit ang Leo ay hindi isinilang para manatili sa anino. At ngayong Marso, ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay tila sumasabog sa lakas. May makapangyarihang pag-aktibo sa iyong sektor ng karera at pampublikong tagumpay. Hindi ito basta bumubulong ng oportunidad, ipinapahayag nito ng malakas. Biglaan. Hindi inaasahan. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang malaking promosyon. Isang pambihirang tagumpay sa negosyo. Pampublikong pagkilala na magpapataas ng iyong kita. Isang posisyong pamumuno na may kasamang gantimpalang pinansyal. Ngunit narito ang kaibahan nito sa ibang mga sign. Ang oportunidad mo ay maaaring nakakatakot sa simula. Dahil nangangailangan ito ng visibility. Leo, maaaring hilingin sa iyong humakbang pasulong sa mas malaking paraan kaysa nakasanayan mo. Mas maraming responsibilidad. Mas maraming pressure. Mas maraming matang nakatingin sa iyo. At kasabay ng visibility na iyon ay ang paglawak ng iyong pananalapi. Hindi ka inaalok ng universo ng simpleng dagdag na pera. Inaalok ka nito ng pag-angat. Ito ang uri ng pagbabago na kayang baguhin ang direksyon ng iyong pananalapi sa natitirang bahagi ng taon. Ang klaseng oportunidad na magpapabago sa paraan ng pagtingin ng iba sa iyo at sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ngunit narito ang babala. Ego. Hindi kumpiyansa kundi ego. Kapag hinayaan mong manaig ang labis na pride, kapag hindi ka nakinig sa payo, kapag inisip mong alam mo na ang lahat, maaari kang makalikha ng hindi kinakailangang tensyon sa paligid ng oportunidad na ito. Maaaring may taong sangkot sa tagumpay na ito na susubok sa iyong pasensya. May hahamon sa iyong otoridad. Huwag magpadala sa emosyon. Magplano. Hindi ito laban na kailangang ipanalo. Isa itong pinto ang dapat mong pasukin. Mahalaga rin ang timing. Ang pagkaantala o pagpapaliban ay maaaring maglipat ng momentum palayo sa iyo. Kapag may dumating na alok, suriin ito ng mabilis at matalino. Leo, ang Marso ay may dalang enerhiyang tila nakatakda sa tadhana para sa iyo. Ang uri ng buwan na babalikan mo balang araw at sasabihin, doon nagsimulang magbago ang lahat. Humiling ka ng pag-unlad. Sumasagot ang universo, ngunit ang pag-unlad ay kadalasang nagkukunwaring responsibilidad. Ngayon, bago ka magdiwang ng masyado. May isa pang huling mensahe. Isang babala na para sa tatlong sign na ito. Iyanhi babala, iyanhi paalala para kay tatlong sign. Ngayon, makinig kang mabuti. Dahil ang biyaya ay marupok kapag hinawakan ng pabaya. Scorpio. Taurus. Leo. Binubuksan ng Marso ang isang pintuang pinansyal para sa inyo, ngunit ang mga pinto ay maaaring magsara kasing bilis ng pagbukas ng mga ito. Ang unang babala ay ito, ang katahimikan ay proteksyon. Hindi kailangang malaman ng lahat ang iyong mga plano. Hindi lahat ay dapat magkaroon ng access sa susunod mong hakbang. Kapag nagsimulang umikot sa iyo ang enerhiya ng pera, kasunod nito ang atensyon. At ang atensyon ay nagdadala ng parehong suporta at inggit. Kumilos ng tahimik. Hayaan mong ang resulta ang magsalita sa tamang panahon. Ang ikalawang babala ay tungkol sa padalos-dalos na paggastos. Kapag may bigla ang paggalaw ng pera, natural ang magdiwang. Gantimpalaan ang sarili. I-upgrade ang lahat agad. Ngunit ang oportunidad na ito ay hindi para ubusin, ito ay para paramihin. Tanungin ang sarili. Ang bibilhin ko ba ay magpapalakas sa aking kinabukasan o nagpapakain lamang sa pansamantalang emosyon?
Ang ikatlong babala ay pag-atubili. Ang sobrang pagdadalawang isip ay maaaring kasing delikado ng pagiging padalos-dalos. Ang mga oportunidad ngayong Marso ay maaaring hindi na maulit sa Abril. Ang pagkakaayos na nagbubukas ng pintuang ito ay may limitadong oras. Kung hahayaan mong manaig ang takot at masyado kang magtagal, maaaring mapunta ang momentum sa iba na handang kumilos. At panghuli, magtiwala sa iyong intuisyon. Bawat isa sa inyo ay makakaranas ng sandali ngayong buwan na tila may kakaibang bigat. Isang pag-uusap. Isang email. Isang alok. Isang ideyang hindi maalis sa isip. Iyan ang iyong senyales. Huwag mo itong baliwalain. Dahil ang kasaganaan ay bihirang dumating na may kumikislap na ilaw. Minsan, dumarating ito ng tahimik, sinusubok kung ikaw ay tunay na handa at mapagmatsyag. Hindi ito swerte. Ito ay paghahanda na nakatagpo ang oportunidad. Ngunit ang paghahanda ay walang halaga kung wala kang kamalayan. At ngayon oras na upang tapusin ang mensaheng ito sa isang mahalagang paalala. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, unawain mo ito ng malinaw. Ang mga mensaheng tulad nito ay hindi basta-basta nakakarating sa tao nang walang dahilan. Sa dami ng content na maaari mong nakita ngayong araw, ito ang lumitaw sa harap mo. Sa eksaktong sandaling ito. Sa mismong buwang ito. Ang Marso ay hindi lang isa pang pahina sa kalendaryo. Para sa Scorpio, Taurus, at Leo, ito ay isang turning point. Ngunit narito ang katotohanang madalas makalimutan ng marami. Maaaring magbukas ang universo ng mga pinto. Maaaring ihanay nito ang tamang timing. Maaaring ilagay nito ang oportunidad mismo sa iyong daraanan. Ngunit hindi ka nito mapipilit na pumasok sa pintong iyon. Ang desisyon ay nasa iyo. Ngayong buwan, susubukin ang iyong kumpiyansa. Ang iyong disiplina. Ang iyong kamalayan. At ang kakayahan mong kumilos kapag dumating ang sandali. May ilan sa inyo ang mag-aatubili. May ilan ang mag-o-overthink. At may ilan ang hahakbang ng may tapang, at ang tapang na iyon ang magbabago ng lahat. Kung tumutugma sa iyo ang mensaheng ito, huwag mo itong baliwalain. I-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba. At kung handa ka nang tanggapin ang inihanda ng Marso para sa iyo, ay type ang ready sa comments. Ipahayag mo ito. Dahil minsan, ang unang hakbang patungo sa kasaganaan ay paniniwala. Manatiling alerto. Manatiling matalino. At higit sa lahat, manatiling handa. Nakatingin ang Marso. At para sa tatlong sign nagsimula na ang pagbabagong pinansyal.